Mga mahal na kapatid, batid nating lahat na ang mga kaguluhan at suliranin na bumabagabag sa iglesia sa kasalukuyan ay nagpapatuloy, nagtatagal at bunga nito ipinalalagay ng marami na ito ay hindi na matatapos. Masasabi natin na ang dyablo na kaaway ng ating pananampalataya ay hindi tumitigil na isagawa ang kanyang masamang hangarin na pinsalain ang iglesia, pinsalain ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito. Nakalulungkot po na dahil sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia, ang ibinunga nito sa iba ay kawalan ng pag-asa, pagkainip, pagkawala ng tiwala sa mga pangako ng Diyos sa kanyang iglesia, maging sa mga individual na kaanib. Dapat po ba nating ipagtaka, mga kapatid, kung ang kaguluhan sa iglesia, ang kasalukuyang nangyayari sa bayan ng Diyos ay nagpapatuloy, nagtatagal? Dinggin ninyo ang unang Pedro 5:8. Ganito po ang pahayag: kayo ay maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Dapat po ba nating ipagtaka, mga kapatid, kung ang nangyayari sa iglesia, sa bayan ng Diyos, sa mga huling araw na ito ay nagpapatuloy, nagtatagal, patuloy na nakakaladkad ang banal na pangalan ni Kristo at ang may kagagawan ay itong mga tagapanguna na mga tiwali. Hindi natin ito dapat ipagtaka. Bakit? Sapagkat gaya po ng inyong narinig, ang dyablo na kaaway ng ating pananampalataya ay hindi tumitigil sa paghahanap niya ng masisila niya o ng maipapahamak niya. Dahil dyan, ano ang dapat nating gawin? Sapagkat hindi tumitigil ang dyablo na humanap ng kanyang mapipinsala, ng kanyang madadaya. Ituloy natin sa 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Sapagkat ang dyablo, walang tigil sa paghanap niya ng kanyang mapipinsala, sa paghanap niya ng kanyang madadaya. Labanan anya natin siya sa ating pananampalataya. Paano natin siya dapat na labanan? Kailangan matatag. Ano ang ating ipanglalaban? Pananampalataya. Anong uring pananampalataya? Yung tunay na pananampalataya na kaloob sa atin ng Diyos. Paano po ba natin nakamit? Paano tayo nagkaroon ng tunay na pananampalataya? Pakinggan natin sa Roma 10:17, 14 hanggang 15. Dito po sa
saling salita ng Diyos. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Pero paano silang tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Paano silang sasampalataya kung hindi sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi naman siya sinugo? Paano po tayo nagkamit, nagkaroon ng tunay na pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga salita ng Diyos na ang nagturo ay tunay na sinugo. Ang tunay na sinugo ay magtuturo, mangangaral ng tunay na salita ng Diyos. At ang ibubunga noon sa naturuan at sumampalataya ay tunay na pananampalataya. Yun ang ating ipanlaban sa Diablo para huwag tayong mapinsala, huwag tayong madaya. Ano pa ang kailangan nating gawin, mga kapatid, upang matiyak natin na mapagtagumpayan natin ang Diablo? Bukod sa ang ipanglalaban natin ay ang tunay na pananampalataya, ano pa ang tagubilin sa atin? 10:16 ng Mateo. Pakinggan natin ang ating tagapagligtas. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Bukod sa pangahawak natin sa tunay na pananampalataya, ano pa ang dapat nating gawin upang tiyak na magtagumpay tayo sa paglaban sa Diablo? Ang sabi po ng Panginoon ay mangagpakatalino kayo. Mga kapatid, ang Diablo ay tuso, talino. Tayo ay dapat na maging mas matalino pa kaysa sa ating kaaway na Diablo. Ang tanong, tayo po ba ay biniyayaan ng Diyos ng katalinuhan o ng karunungan? Opo. Ang karunungang kaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang mga dakilang salita. Tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin ang Panginoong Hesukristo nung narito pa sa lupa ay tinangka ng Diablo na siya ay tuksohin, na siya ay dayain. Pero napag-aralan na natin sa nakaraan, ang Diablo ay hindi nagtagumpay sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ipinanlaban niya sa Diablo ay ang karunungan na biyaya sa kanya ng Diyos. Tayo po ay pinagkalooban din ng karunungang mula sa Diyos nang sampalatayanan natin, tanggapin natin ang kanyang mga aral na itinuro ng tunay na sugo. Balik po tayo sa ating nasabi sa intro kanina na dahil sa maraming mga kapatid, marami sa atin na nakikita na ang iglesia ay patuloy na dumaranas ng matinding pagsubok. Nariyan ang kaguluhan. Sabi nga namin sa inyo kanina, patuloy na nakakalagkad ang iglesia sa kahihiyan, bunga at dahil dito sa mga leader na mga tiwali, leader na walang takot sa Diyos.
Ang ibinunga niyan sa iba ay nawalan na ng pag-asa. Nainip na ang iba. Ang iba'y nawalan na ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Pero batay sa Biblia, ano ang dapat na maging reaksyon ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa harap, sa gitna ng sitwasyon na tila baga napakahirap na kalagayan, napakahirap na sitwasyon? Pakinggan ninyo, 27:14. Sa aklat ng mga awit, ganito po ang pahayag. Magantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas. Magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ano po ang dapat na maging reaksyon ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa harap o sa gitna ng kalagayan na napakahirap? Kagaya nga ng nangyayari ngayon sa iglesia. Masyado tayong nasasaktan sapagkat mahal natin ang iglesia eh. Ang sabi po sa talatang ating binasa, mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Hindi sinabing manghina ka na. Hindi sinabing mainip ka na, mawalan ka na ng pag-asa. Hindi, magpakalakas. Hindi lang yun. Ang sabi po ay magdalang tapang ang iyong puso. Hindi dapat na duwag ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Liwanagin natin. Ano ang kahulugan nung sinabing mag-antay ka sa Panginoon? Babasahin ko po ang sagot dito sa aklat ng Santiago sa 5:7-8. Ganito po ang maririnig ninyo. Kaya nga't magtiyaga kayo. Magtiyaga. Mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin. At ang pagpatak ng una at huling ulan, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano po ang katumbas nung sinabi na mag-antay ka sa Panginoon? Ang katumbas nun magtiyaga kayo, ang sabi. Magtiyaga naman kayo, katulad ng magsasaka. Alam naman natin na ang magsasaka ay matiyaga niyang hinihintay ang pagpatak ng ulan para sa kanyang ipinunla o para sa kanyang itinanim. Sa pagtitiyaga, mga kapatid, kasama dyan yung pagtitiis. Kasama dyan yung pagpapakasakit. Alam ninyo, yung magsasaka ay hindi naman siya nakatitiyak kung yung kanyang itinanim o ipinunla ay tutubo ba yun? Magkakabunga ba yun? Pero hindi yun ang mahalaga sa kanya eh. Ang mahalaga sa kanya ay yung pagtitiyaga niya, yung pag-asa niya, paghihintay niya sa ulan na napakahalaga para sa kanyang pananim. Tayo, mga kapatid, tayo ba may hinihintay din? Meron. Ano po ang ating hinihintay? Hinihintay natin yung pagdating ng araw ng paghukom. Hinihintay natin yung pagkakataong magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Hinihintay natin na matupad ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niya na tapat, nagtiyaga sa pagsunod, na
magmamana sila ng buhay na walang hanggan at maninirahan sa bayang banal. Mga kapatid, lubos nating sampalatayanan yun. Bakit dapat na lubos nating sampalatayanan ang pangako ng Diyos sa atin? Anong dahilan? Pakinggan ninyo sa 23:19 ng Bilang. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Mga kapatid, nang sabihin ng Diyos na yung tapat ililigtas niya, totoo yun. Hindi yun kasinungalingan. Nang sabihin ng Diyos na yung tapat ay magmamana, maliligtas, maninirahan sa bayang banal, bibigyan ng walang hanggang buhay. Totoo yun. Ang Diyos ay hindi anya tao na magsisinungaling. Yung tao, sinungaling. Ika nga ay may mga sinasabi siya na hindi niya natutupad. May sinasabi siya na hindi totoo. Pero ang Diyos, totoo ang kanyang mga salita. Bakit kaya pagka sinabi ng Diyos, kaya niyang papangyarihin? Bakit kaya kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako? Basahin natin ang nakasulat sa Lucas sa 1:37 dito sa saling ang salita ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. Bakit po kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako? Sapagkat walaan niyang imposible sa Diyos eh. Katumbas, lahat magagawa niya. Huwag na tayong lumayo. Ibig sabihin sa halimbawang babanggitin namin sa inyo, ang sugo na lang eh. Ang kapatid na Felix Manalo. Ano ang nangyari kay kapatid na Felix Manalo? Pinagtiwalaan siya ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang sugo, ayon sa hula, itinulad sa uod. Ano ang magagawa ng uod sa mga makapangyarihan? Uod, hamak, maliit. Pero nung tinupad ng Diyos ang pangako sa kanya, alam ninyo kung anong nangyari sa iglesia. Mula sa abang kalagayan nito, ang iglesia ay narating ang kalagayang maluwalhati. Bakit? Sinabi ng Diyos yun eh. Tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi. Lilinawin ko lang mga kapatid. Yun ay sa panahon ng sugo, sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Ang iglesia nakarating sa kaluwalhatian. Bakit? Matino eh. Matino yung namamahala. Tunay yung namamahala. May takot sa Diyos. May malasakit sa iglesia. Mga kapatid, kung lagi nating isa sa isip yan, isa sa puso yan, kung lagi nating panghahawakan yan, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, ang Diyos tutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo mapipigilan sa ating mga paglilingkod.
Samantalahin natin ang pagkakataong ito, mga kapatid, na gunitain ang pagpapagal ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kahapon po ay kaarawan ng kanilang kamatayan. Sana po ang kanilang pinagpagalan, ang kanilang itinuro sa atin, ay patuloy nating sampalatayanan at panghawakan. At ito po ang gamitin natin, itong pananampalatayang ito, gamitin natin sa pakikipaglaban natin sa Diablo na kaaway ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ano po ang katibayan na kapag nang hawak tayo, nagtiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa atin, ay hindi tayo kailanman matutulad doon sa iba na dahil sa kawalan ng kanilang pag-asa, dahil sa kanilang pagkainip, dahil sa kawalan ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon Diyos, ay alam natin kung ano ang nangyari sa kanila. Ang iba hindi na nating kasama sa paglilingkod na ito. Ang iba ay niyakap na ang ibang pananampalataya, bago na yung kanilang pananampalataya, nalihis naman sa katotohanan. Yon ang kanilang itinataguyod. Pero kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos, ano mangyayari? Pakinggan ninyo sa 31. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Mga kapatid, hindi sa tayo ay nagmamalaki, nagyayabang, pero yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay narito po tayo. Hindi dahil sa tayo'y mabuti, hindi dahil sa tayo'y magagaling, hindi. Ito'y dahil sa nang makita ng Diyos na nananalig tayo sa magagawa niya sa atin. Nung makita ng Diyos na hindi tayo papayag na sumama sa mga gumagawa ng kamalian. Nang makita ng Diyos na nakahanda tayo at patuloy tayong maninindigan sa katotohanan. Binigyan niya tayo ng lakas, ng katibayan ng pag-asa at pananampalataya. Manalig tayo, mga kapatid, na darating ang takdang panahon. Darating yung panahon na ang Diyos ang nagtakda na matatapos ang lahat ng ito. Mga kapatid, sinubok lang tayo. Gaya po ng aming nasabi sa inyo sa mga nakaraan. Nasubukan ng iba. Ang iba ay akala nila sa Diyos pa sila. Akala nila ang ginagawa nila ay nakalulugod pa sa Panginoon. Pero sa harap ng Diyos, ang mga nagtakwil sa kanyang aral, ang tumalikod sa tunay na pananampalataya. Wala nang pag-asa yung sa kaligtasan kung hindi sila magbabago. Pero tayo, dito tayo sa tama. Bakit po nagpapatuloy ang nangyayari sa iglesia? Bakit po ganito? Bakit po ganyan? Alam nyo, mga kapatid, paubaya natin sa Diyos yun. Kalooban ng Diyos ito eh. Sino tayo para pigilan yun? Hindi. Ang bahagi natin sa pagsubok na ito, maipasa mo ito.
makapasa ka. Hindi ang pinag-uusapan natin dito ay kung gaano ka katagal sa iglesia, anong ginawa mo sa iglesia, anong tiniis mo, ano yung sakripisyo mo. O, mahalaga yun. Pero ang mas mahalaga, yung katapusan mo, katapusan ng buhay natin, o katapusan ng mundong ito, ano ka? Naging matatag ka ba sa panig ng Diyos at sa kanyang katwiran? Itinaguyod mo ba yung tunay na pananampalataya? Lumaban ka ba ng matatag sa iyong pananampalataya? Yun ang dapat nating marating. Kaya mga kapatid, habang buhay tayo, habang ipinagkakaloob ng Diyos ang pagkakataon sa atin, gawin natin ang tama. Sumunod tayo, maglingkod tayo sa Panginoon, itaguyod natin ang pagsambang ito na abaman sa paningin ng iba, pero sa atin, para sa Diyos ito. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos. Basbasan ng Panginoon Diyos ang inyong sambahayan. Pagpalain niya ang mga magulang, ang mga ama at ina. Gamitin niya kayong mabisang kasangkapan para akayin ang inyong pamilya na manatiling tapat sa Panginoon. Wala sana isa man sa atin ay maligaw ng landas. Kaya sa ating panalangin, mga kapatid, isama natin ang ating puso. Isama natin ang ating damdamin. Hilingin natin sa Diyos na huwag niya tayong pababayaan. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama. Kitang-kita mo po ang kalagayan ng iyong mga hinirang. Hindi lingid sa iyo na dahil sa nangyayari sa iglesia sa kasalukuyan, marami ang nawalan ng pag-asa. Marami ang nanghihina sa kanilang pananampalataya. At ang lalong nakalulungkot, Ama, ang iba'y tuluyan ng tumalikod sa iyo. Maawa ka sa amin, O Diyos ng langit. May hangganan ang aming kakayahan. Inihiling namin sa iyo, huwag mo kaming pababayaan. Kung darating ang pagkakataon sa buhay namin na halos hindi na namin alam kung ano pa ang aming magagawa, doon ka magpahayag sa amin. Opo, sa ngayong mga pagkakataon, doon ka namin nadarama, doon namin nasasaksihan ang iyong makapangyarihang kamay sapagkat ikaw ang dapat na maluwalhati, ikaw ang dapat na papurihan sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maawa ka sa pagsubok na ito sa aming buhay. Makapasa kami matapos namin ang aming takbuhin.
karapat-dapat sa pangakong kaligtasan. Hindi namin iyon magagawa sa ganang aming sarili. Wala kaming kaya ba? Tulungan mo na lang kami. Alalayan po kami. Basbasan mo po ang mga magulang. Huwag mo silang pababayaan. Gawin mo silang unang-unang matalino sa iyong mga aral upang kung sila naman ang magpayo, kung sila naman ang magturo sa kanilang sambahayan, maging mabisa ang aming mga kapatid. Alalahanin mong mga kabataan, opo, sa nangyaring ito sa iglesia, sila ang higit sa lahat na naapektuhan, Ama. Aman Diyos, maawa ka sa mga kabataan. Sana po, ano man ang parating nila sa buhay na ito, ikaw ang kanilang kilalanin, ikaw ang kanilang sambahin. Ama, bawat pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin, magamit namin sa kabanalan sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Payagan mo na ang hiram na buhay at lakas magamit namin sa kanyang kaukulan sapagkat ito ang dahilan kaya mo po kami nilikha. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagkasangkapan mo sa aming mga pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen.